Sa isang kagubatan ay masayang naglalaro ang isang magandang diwata at ang tatlong diwende na tahimik na nagbabantay sa isang kagubatan. Isa na dito si Wana, isang diwata na nais magkaroon ng kaibigang tao. Subalit, 100 taon na siyang nabubuhay sa mundo ay wala pa rin siyang nakikilala ni wala siyang idea kung anong itsura ng tunay na tao. Ang tahanan ng mga engkanto na gaya ni Wana ay sa likuran ng mga punong malalaki at walang nakakapasok na kahit anong nilalang na galing sa labas ng kanilang tirahan. Maganda ang kanilang tirahan, simple, masaya at walang problema. Ang lahat ng diwende ay magkakasundo at masayang naglalaro. Subalit, ang engkantong si Wana ay nagnanais ng kakaibang karanasan. Nais niyang lumabas sa kanilang kagubatan upang makita at makilala ang mga tao. Isang diwende, si Proserpina, bunso at makulit sa tatlong magkakapatid na diwende na kung saan ay namamasyal sa paligid ng kanilang kagubatan. Sa pamamasyal nito, sa di kalayuan ay may nakita siyang isang matipuno at gwapong lalaki. Bigla siyang nagtatakbo sa kanilang tirahan at nagtago. Nakita siya ni Diana, ang kanyang pangalawang kapatid na diwende. Narinig ito ni Wana habang nasa labas ng kanilang tirahan. Sa kagustuhan ng diwata na makita ito, nagmamadali siyang umalis. Agad naman siyang nakita na Anastasia, ang panganay na kapatid ng mga diwende. Biglang nagtaka sa Anastasia at kinabahan, kaya tinawag niya agad si Proserpina at si Diana. Pumasok ng bahay si Anastasia. Nakita niyang nasa likod ng pintuan si Proserpina. Pumasok agad sa isip ni Anastasia si Wana na kung bakit ito nagmamadali. Kaya tinanong agad ito ni Anastasia sa kanyang mga kapatid. Palabas pa lamang sila ng kanilang tirahan, bigla namang dumating si Wana. Hindi alam ni Proserpina, Diana at Anastasia na si Wana ay sinundan ng lalaking namamasyal. Nililihim niya ito sa kanyang mga kaibigan diwende. Hindi na nagsalita si Wana. Isang gabi, habang kumakain ng tatlong magkakapatid na diwende at ang diwatang si Wana, nagtanong siya sa kanyang mga kaibigang diwende. Kinagulat naman ito ng diwata at hindi na lamang siya kumibo. Subalit, sa kanyang utak at isipan ay hindi pa rin niyan iyon naaalis. Narinig niya noon na mababait daw ang mga tao at hindi sila mga nananakit. Subalit, bakit ganon? Bakit ganon ang sinabi ng kanyang mga kaibigan diwende? Sa mga panahon at araw na lumipas ay lalong nananabik ang diwata na makalabas sa kanilang kagubatan. Naglalakad ang dalagang engkanto isang araw sa isang masukal na daanan upang kumuha ng prutas at pagkain na dadalhin niya sa kanilang tahanan. Ng isang mangkukulam ang nakasalubong niya at tinitigan siya nito ng matagal. Napahinto siya sa paglalakad niya at tinanong ang matanda kung bakit siya nito tinititigan. Subalit, iba ang sinagot ng mangkukulam na si Ichik sa kanya. Isang kisap lamang ay nawala na ito sa kanyang paningin. Dali-dali na lamang umuwi ang diwata sa kanilang tahanan at hindi na kumuha ng pagkain. Matagal na pinag-isipan ni Wana ang pagpunta sa bahay ng mangkukulam na nakatira sa gulod. Nabuo ang kanyang desisyon na puntahan iyon. Naglalakad na siya papunta roon ay nakadama siya ng panlalamig sa katawan. Subalit, hindi niya iyon pinansin hanggang sa makarating siya sa gulod. Nakita niya ang munting tahanan na nakatayo malapit sa malaking puno. Ngumiti ang nakakatakot na matanda. Lumabas ang maitim nitong mga ngipin.
Napapayag naman ng mangkukulam si Diwatang Wana na ibigay ang gintong suklay na suot-suot niya. Binigyan siya ng matanda ng isang sambit na magbubukas ng pinto patungo sa lugar ng mga mortal. Sa isang pinto sa kagubatan niya ito gagawin, subalit siya lamang ang pwedeng gumamit noon at hindi na siya makakabalik sa oras na gawin niya. Ngunit nananaig pa rin sa kanya ang kanyang nais. Isang araw, nagpunta siya sa kagubatan. Sa malaking puno na nakaharang papunta sa pinto ay binigkas niya ang mga sambit na ibinigay sa kanya ng matandang mangkukulam. Yumanig ang paligid at umabot ito sa buong kaharian ng mga engkanto. Naalarma ang mga naninirahan dito, subalit dali-dali nilang pinuntahan ang kagubatan at nagulat sila nang nakabukas na ang pinto. Nakalabas na si Wana. Nakita niya ang paligid. Naglakad-lakad siya at may nakita siyang isang tahanan sa tabi. May naglalarong bata sa tabi nito. Tangka niyang lapitan ito. Subalit, nang makita siya nito, ay dali-dali itong nagtatakbo at pumasok sa loob ng bahay. Nagtataka siya sa kakaibang itsura ng bata. Maliit ang tainga nito, hindi katulad ng sa kanya. Kakaiba ang kasuotan ng suot ng bata. Samantalang, ang kanya ay purong puti lamang. Mayroon siyang mahabang buhok na umaabot sa kanyang tuhod. Lalapitan sana niya ang bata nang bigla siya nitong sinigawan. Subalit, hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Natakot siya nang inambahan siya nitong babatuhin ng hawak na bato. Dali-dali siyang nagtatakbo palayo. Nanginginig ang kanyang katawan. Padilim na, subalit lakad pa din siya ng lakad. Gutom na siya. Walang pagkain siyang nakikita. Sa sobrang pagod at gutom na nararamdaman niya ay nanghina siya at bumagsak sa tabi ng isang puno. Nagising na lamang siya na nakatutok ang mukha ng isang matandang babae sa kanya. Nakangiti ito sa kanya. Animoy nakikipagkaibigan sa estrangherong hindi nila kilala. Kinuwento ng diwata kung paano siya napunta sa mundo ng mga mortal at kung bakit siya nagpunta dito. Lumungkot ang mukha ng matanda at umarap ito sa kanya. Lumungkot din ang mukha ni Wana. Nauunawaan niya ang matanda. Nakaramdam ng pagsisisi si Wana. Hindi na sana niya ninais ang ganito. Lumipas pa ng lumipas ang panahon, nasa lugar pa rin ng mortal ang diwatang si Wana. Dumating ang panahon para makabalik siya sa kanyang mundo. Sa tulong ng matandang tumulong sa kanya, nagpunta sila sa kagubatan na pinanggalingan niya nang siya ay lumabas. Ngunit hindi iyon naging mabuti sa kanilang pag-alis. Umiiyak ang diwatang si Wana. Ayaw niyang iwanan ang matanda. Subalit, kailangan niyang maisalba ang buhay ng mga engkanto. Huli na lamang niyang nakita ang lungkot sa mukha ng matanda. Nakabalik na nga si Wana ng ligtas. Sa lagusan ay nakita niya ang kanyang mga kaibigang diwende. Sinalubong siya nito at niyakap. Umiiyak ang diwatang si Wana at malungkot siyang nagsalita sa kanyang mga kaibigang diwende. Simula noon ay hindi na pumasok sa isipan ng diwatang si Wana ang mundo na mananakit at sisira sa kanya. Kaya nang makabalik ito sa piling ng kanyang mga kaibigang diwende, siya ay naging masaya. Nawala na ang lungkot na bakas sa kanyang mga mukha.